Sa gitna ng maingay na political landscape ng Pilipinas, isang kilalang online personality at food entrepreneur ang nagdesisyon na pumasok sa politika upang ipaglaban daw ang mga sektor na kadalasang hindi napapansin o ang mga street vendors. Si Deo Harito Balbuena, mas kilala bilang Diwata, ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 2, 2024 bilang ika-4 na nominee ng Vendors Party List. Sa kabila ng kanyang kasikatan bilang isang food stall owner at vlogger, tila nakulangan pa ata si Diwata at gusto na rin harapin ang mundo ng politika. Umani na naman ng samut-saring opinyon mula sa netizens nang si Diwata ay formal na nag-file ng kanyang COC bilang nominee ng Vendors Party List na naglalayong di umano na maging boses ng mga street vendors sa Kongreso. Sa mga hindi nakakaalam, ang Vendors Party List ay isang organisasyon na naglalayong itaguyod ang mga karapatan ng mga maliliit na negosyante at manininda na kadalasang hindi napapansin ng mga policy makers sa bansa. Ang kanilang plataporma ay nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga vendor tulad ng mga programa na magbibigay sa kanila ng lugar na pagtitindahan at suporta para sa kanilang mga pangangailangan. Wala pa po talagang nagre-represent, kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Marahil ay inspirasyon mula sa kanyang sariling karanasan bilang isang small-scale entrepreneur din ang naging dahilan kung bakit tumakbo. Nagsimula siya bilang owner ng Diwata Pares Overload, isang food stall na kilala sa kanilang abot-kayang pagkain, kasama ang only soup, only rice at soft drink bowl for just 100 pesos. Ang kanyang journey mula sa pagiging simpleng negosyante tungo sa pagiging online personality ay naging daan upang mas lalong maipahayag ang kanyang advokasya. Sa kanyang press conference matapos mag-file ng COC, tinalakay ni Diwata ang layunin ng Vendors Party List na tulungan ang mga vendors makakuha ng lugar kung saan sila makakapagtinda ng ligtas at legal dahil naranasan niya yung pinapaalis siya sa pinagtitindahan niya. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan yung permit medyo napakahirap. Gusto ko mag-implement ako ng batas at pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino. Dagdag pa rito, tiniyak niya na ang kanyang negosyo na Diwata Pares Overload ay hindi niya pababayaan kahit na mapili siya bilang kinatawan sa Kongreso. Sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. Ipinapakita nito ang kanyang kakayahan na balansihin ang pagiging isang entrepreneur at isang mambabatas. Pero dapat nga ba talagang tumakbo si Diwata? Bukod sa mga taga-suporta, sa kabila ng plataporma ni Diwata, ay marami ang bumabatikos sa pagtakbo niya. Sabi ng ilan ay hindi na raw dapat tumakbo pa ang gaya niyang sumikat lang pero wala namang kaalam-alam sa politika. Dagsa rin ang parinig hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa iba pang mga sikat na tumatakbo. Sabi pa ng ilang mga sikat na tao sa showbiz ay hindi ka raw dapat tumakbo porket kaya mong tumakbo at alam mong may mga sumusuporta sa'yo. Maraming netizens rin ang natawa at sinabing parang isang malaking palaruan lang daw ang gobyerno ng Pilipinas ngayon kaya hindi tayo umaangat. Pinagtawanan din ng ilan na kung dati ay ayaw magpapicture ni Diwata, ngayon daw mabait na ito at nagkukusa na sa mga nagpapapicture dahil nga sa tatakbo siya bilang politiko. Sa usapin naman kasi ng tsansang manalo, ang pagiging sikat ni Diwata bilang isang online personality ay maaaring maging malaking tulong sa pag-boost ng kanilang kandidatura. Lalo na't maraming Pilipino ang may simpatsya para sa mga small-scale vendors. Ang kasikatan din ni Diwata bilang isang vlogger at ang kanyang malawak na reach sa social media ay maaaring magbigay sa kanya ng dagdag na exposure na kailangan upang makuha ang simpatsya ng mga botante. Kaya masasabi rin kahit pa na hindi pa ganun napatunayan ni Diwata ang sarili niya sa politika, ay malaki ang tsansa niyang manalo. Ngayon, paano naman kung sakaling manalo ang Vendors Party List
at makapasok si Diwata sa Kongreso. May dalawang posibilidad na mangyari. Pwedeng magaya si Diwata sa ilan sa mga politiko sa Pilipinas na nanalo dahil sikat pero walang nagawa na maayos at hindi nasunod ang plataporma. O pwede ring maging totoo ang mga sinabi nila sa kanilang party list at isulong ang plataporma nila. Kung sakali man, ay magiging malaki ang impact nito sa mga manininda sa bansa dahil isa di umano sa pangunahing hakbang na gagawin nila ay ang pagtatayo ng kooperatiba para sa mga street vendors. Ang kooperatibang ito ay magsisilbing tulay upang magkaroon ng mas ligtas at mas maayos na mga lugar ang mga manininda. Malayo sa pang-aabuso ng mga otoridad o illegal na pagpapatanggal sa kanila sa mga kalsada. Sinabi ni Diwata na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga programa upang mabigyan ng proteksyon ang mga vendors laban sa mga hindi makatarungang patakaran at bayarin na kadalasang kinakaharap ng sektor nila. Sa pamamagitan ng legislative power, mas mapapalawak nila ang proteksyon ng mga vendors at masisiguro na makakatanggap sila ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Kaya naman kaya nila itong gawin sa kabila ng katotohanang maraming naglalakihang tao ang makakabangga nila sa kanilang plataporma at posibleng masilaw lang din sila sa pera. Wala mang karanasan sa politika, ay may karanasan naman si Diwata sa pagiging manininda mismo. Pero magiging sapat kaya ito para sa pagtakbo sa Kongreso? Marapat lang kaya na tumakbo ang mga sikat na kagaya ni Diwata o baka may mas dapat kesa sa kanila? Ikaw ba, Katoto, naniniwala ka bang may isang salita at mananalo si Diwata? O tingin mo ay wala lang rin siyang pinagkaiba sa iba pang mga tumatakbong celebrity? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.